Kausapin natin si Congressman Nat Oducado, ang kinatawan ng One Tahanan na Party List. Kong Nat, magandang morning. Si Katunying po ito. Naku, naputol yata tayo kay Congressman Oducado. Meron po siyang ipinail na House Bill. Ito po yung House Bill number, wala pa ng number. House Bill na naglalayong ipagbawal ang paggamit. Ito po, an act banning the use, possession, sale, and distribution of heated tobacco products, HTP, and vapor products, declaring such products as dangerous to public health and providing for strict enforcement measures. Ano? Gusto natin siya makausap ng malaman natin kung ba't ba niya naisipang i-file to. Congressman Oducado, si Katunying po ito. Good morning po. Good morning, Katunying, and good morning sa ating listeners, Dos por Dos. Opo, in advance po. Yes sir, officially filed na po ba itong measure na to? Yes po, we filed po nung Friday, so we will get yung bill number this morning po pagpasok natin sa Congress. Opo. Teka muna, just to lay down the predicate, hindi ba yung vape, yan nga yung pinupuntahan ng mga taong gusto nang lumayo sa paninigarilyo. Ba't nyo naisipang ipagbawal din? Opo, yan po yung misconception. Actually, sa tingin ko nga, maling advertising kasi noong una, sinasabi nila na healthier option ang vape. Pero ngayon, Katunying, nakita natin based on evidence na actually vape is actually more harmful. And marami ng global studies ang nagpapakita na meron siyang malaking effect, especially sa lungs. Ang tinatawag nga nila na EVALI or yung electronic cigarette or vape allied lung disease. So yun yung nakita natin, and isa sa mga biggest evidence sa Philippines, noong 2024, may namatay na napakabata na 20-year-old. Ganun. Meron ng recorded death dahil sa pagbe-vape sa Pilipinas. Yes, Katunying, and meron pang 6 other cases na in-investigate currently. Doon din ako nasa Katunying, no? Kasi ang bata, tapos sa report, healthy lifestyle naman yung bata, nag-exercise, hindi naman nasakitin, pero because of vape, nagkaroon ng lung problem. Oo. Gano'n na ba kadami meron ba tayong statistics kung gaano karami ang gumagamit nito, especially yung mga kabataan natin? Maniniwala ka ba, Kong, yung kaklase ng anak ko na dati kung pa to, mga 2 years back, mga grade 9, grade 8, nagsisipag-vape na daw. Grabe, Katunying. Totoo yan, Katunying. Kasi nakita natin sa global study na 1.2 million as of 2023 ang nagve-vape sa Philippines. 400,000 plus doon kabataan. Naku. Ang nasa Katunying isang study dito sa Philippines na yung mga 13 to 15-year-old, 14% ng that age group ang nakapag-try na ng vape. So nakita natin ang target ng market ng vape is actually yung mga kabataan. And dahil maybe because mura siya, madali i-dispose, ang mahirap dyan, it will create a nicotine addicted generation if magpatuloy itong vape natin. Nag-try naman tayo i-regulate yan, Katunying, pero nakita natin na mukhang mas malaki ang magiging problema health-wise na kabataan natin in the future. So I think tama lang na i-ban na natin. I-ban na talaga, as in ban altogether, hindi regulation, hindi yung pag ganitong edad pwede. Wala kahit sino nakaka-access nga, Congressman. Let's focus first on the effect, ano? Ano to? Proven ba to? Meron bang medical science na nagsasabi na itong mga HTPs at itong mga vapor products ay talagang delikado sa atin, sa kalusugan? Meron, Katunying, nagkakaroon siya ng lung scarring, maraming studies, very abundant ang UK dito. And siyempre, alam naman natin, Katunying, pag may business interest, minsan tinitailor fit ang studies. Pero nakita natin sa real life, in fact, I have a few friends na na-hospital because of vape, serious na pagka-hospital, no?
nakita natin na totoo nga na may basis itong mga studies na nakita natin sa UK na may effect siya sa lungs, may effect siya sa brain, may effect siya sa cardiovascular health ng kabataan natin. And I think this is enough reason for us to put a stop to vape. Nakakakon kasi parang pag naaamoy ko yan, minsan kasi kung may mga kamiting ako, bigla na lang tatalikod ng konti, tapos may hihititin na nabubugahan nga din ako. Ako din nakakaakit din yung amoy Totoo nga, Tunying. Yung flavors niya kasi madaling mabango. Tapos mukhang kilala ko yung kaibigan na yan. Oo nga. Oo. Ang problema doon, Katunying, nakita ko sa isang study na may metallic component ang usok ng vape. So, unlike tar na ginagamit sa sigarilyo, which builds over time, ito direct or mas mabilis ang action niya sa katawan. Kinaklag niya ang arteries natin, nagkakaroon ng scar ang lungs natin. So, these are very high risk for our children. And at the same time, sa second-hand smokers, kahit mabango yan, Katunying, hindi Hindi, tama ka. Talagang itong aking kausap, hayamot, sa susunod ay ipagbabawal ko na makipag-usap siya sa akin pag may hawak siyang vape. At pati si Jerry Baha, ipagbabawal ko nang mag-vape. Oo. So, hindi kasi ang Department of Health, may nabasa akong article dati na mukhang nagpupush na rin na i-ban ang vaping. Yes, Katunying. Kung titignan mo kasi in the long term, mas tataas ang health expenses ng government natin because of the health-related risks brought about by vape. So later on, mabigat siya for our health department to manage. Kasi maraming sakit ang madadagdag. But more importantly, nakita ng DOH na it will affect ang youth natin. Kasi youth talaga ang pinakaunang tinatarget ng vape, Katunying. Yes. And ang hirap naman, ang future ng bansa natin sakitin. Ayaw naman natin ng ganun. So ang gusto nyo, i-ban yung vape, i-ban yung paggamit, i-ban yung possession, ang una-una i-ban dapat yan, importation. Tama, Katunying, kasama ang importation kasi nakita natin majority talaga ng products imported, and at the same time meron tayong na-discover na may nagpapapasok ng illegal na vape product. Tapos hindi natin alam because it's illegal, hindi natin alam kung ano ang totoong content ng product na yun. So etong mga bagay na to dapat na talagang hintuin para wag nang madagdagan pa ang problema natin. We've tried regulation, yes, but it's not working clearly. Sa pag-aaral po ba niyo, mga gaano kalaki na tong industry na to yearly? On an estimate, Katunying, mga nasa 10 billion a year minimum. 10 billion peso a year industry. Palagay ko malaki ang magiging opposition nyo rito, mga lobbyist, especially at Kongreso po ang dadaanan nito. And how confident are you na makakalusot po ito, Congressman? Well, I think, Katunying, ganun talaga. It's the price of leadership. You have to sacrifice if you want to fight for something na tama. I'm not sure how many ang magsusuporta. Pero at least I'm standing up for something that I believe in, and I think it's something that will benefit the next generation. Yes, sir. Congressman, kasama niyo po kami dito. Basta ang kailangan lang ay mas maraming information, especially sa mga parents. Baka nga yung tatay at nanay, pati mga anak, nag-vaping session pa, wala silang kamalay-malay. Uulitin ko na sinabi nyo, lumilitaw pala that vaping is even more dangerous than smoking. Yes, Katunying, I can confirm. Okay. Congressman, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Katunying, and good morning sa lahat. Good morning po.